meron po ba talagang nababasa sa Biblia na direktibang nag-uutos sa mga apostoles sa pamamagitan ni Kristo na ang tao ay maaaring pumatay ng mga hayop upang maging pagkain? Ang utos po kay San Pedro, pakinggan nyo sa Gawa 10:13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. So, pinapapatay muna bago kainin. Di ba? Magpatay ka at kumain. Alam nyo kapatid, ano naman po yun logical naman yun na bago natin kainin yung manok, papatayin muna natin. Yung baboy, bago natin kainin, papatayin muna natin. Yung kalabaw, yung kabayo, papatayin muna natin. Kasi kung hindi po natin papatayin at namatay yung baboy sa kanyang sarili o namatay yung kalabaw sa kanyang sarili o yung baka namatay sa kanyang sarili, bawal naman pong kainin yun. Pakinggan nyo sa isang talata ng Deuteronomio. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Yan, huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Sabi po sa Israel. Kasi, alam nyo, pagka namatay sa sarili, maaaring may sakit yun, mahawa ka pa. Kaya, bawal po yun. Kaya kailangan patayin talaga yung kakainin mo. Ibig sabihin, buhay siya. Sariwa siya. Papatayin mo, kakainin mo. Bakit nyo po tinanong yan, kapatid? Na ano ho yung yung ang tawag ito, yun hong kumakain lang ho ng vegetarian. Alam nyo, ang tao po maganda yung vegetarian. Wala po akong tutol sa vegetarian. Pero hindi po dapat yun idoktrina, kapatid. Hindi po idodoktrina yun. Kasi lalabas, pinangungunahan pa natin ang Diyos. Ang Diyos naman, di naman binawal magpatay ka ng hayop at kumain ka Hindi naman po binawal yun. Sa vegetarian, pag sinabing vegetarian, strictly, hindi sila kumakain ng hayop, ng karne, hindi sila kumakain pati isda. O, tenyo? Kasi ganito kapatid, kung gusto nyo mag-vegetarian, it is a choice. It is your choice. But you must not be indoctrinated to be a vegetarian. It must be your choice. Kasi si Kristo kumain ng isda hindi ba siya ang halimbawa ng Kristiyano? Kumain po siya ng isda Kumain din siya ng karne. Si Pedro, si Pablo, kumain din ng karne. O di si Kristo, hindi purely vegetarian. Pero if you elected for yourself to be a vegetarian, nothing is wrong. Ang masama, ipatupad mo at gawin mong bahagi ng pananampalataya at ipagbawal mo yung karne. Lalabas po, antikristo ka nun. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:3, ganito nakasulat. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yun, masama pala yun, yung ipagbabawal mo yung pag-aasawa at yung pagkain ng lamangkati. Kasi, ang sabi sa Biblia, yung mga lamangkati, nilalang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So, pag alam mo ang katotohanan, hindi mo ipagbabawal yung lamangkati. Yan. Kaya hindi po masamang kumain ng karne, kapatid.